Maris Racal, next rom-com at meme queen ng Pinas. Si Maris Racal ang nangunguna sa maraming bagong bituin na lumitaw bilang potensyal na tagapagtaguyod ng industriya ng show business. Matapos likhain ang mga manonood sa kanilang galing sa pagganap at kahangahangang presensya. Ang ilan sa kanila ay napaiyak sa kanilang nakakabasag pusong pagganap sa kanilang mga karakter, habang iba naman ay nagdala ng saya sa mga nakakatawang linya. Si Maris ay pinanganak noong September 22, 1997 sa Davao del Norte. Siya ang panglima sa 6 na anak nila Henry at Leona Racal. Natapos siya ng kanyang high school sa Mary's College sa Tagum City na may pangarap na maging isang doktor. Nakapasok na siya sa showbiz na mag-enroll siya para sa isang bachelor degree sa medical technology bilang kanyang pre-med course sa Trinity University of Asia. Ngunit na magsimula ang kanyang karera sa pag-arte, nagdesisyon si Maris na magpahinga muna sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang panayam sa Tonight with Boy Abunda noong November 2018, ipinahayag ni Maris ang kanyang kagustuhang bumalik sa paaralan. Sinabi niya kay Boy Abunda, "Yes, of course, hindi po yun mawawala sa akin." Nagsimula si Maris sa showbiz sa edad na 16 sa ikalamang season ng Pinoy Big Brothers ng ABS-CBN. Siya ay tinawag na Singing Sunshine ng Davao. Sa edisyon ito ng PBB na tinatawag na Pinoy Big Brother. All In, kung saan siya pangalawang nagwagi at si Daniel Matsunaga ang naging big winner sa pagtatapos ng season. Sa parehong panayam kay Boy Abunda, sinabi ni Maris na natutunan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam bago siya sumali sa PBB. Ang realization na iyon ay nagpatibay sa kanyang hinaharap sa showbiz. Noong 2014, pagkatapos ng kanyang paglahok sa Pinoy Big Brother, pumirma si Maris ng isang kontrata sa pamamahala kasama ang Star Magic. Sa oras na iyon, ilang beses nang lumabas si Maris sa mga kapamilya talk at game show. Kabilang ang Gandang Gabi Vice, Chris TV at The Singing Bee, sa pagitan ng marami pang iba. Sa huling bahagi lamang ng taon na ito, nagsimula niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pagganap. Nagsimula ang pagdating ng kanyang mga proyekto sa TV showbiz at movies. At nagtuloy-tuloy na ang kanyang karera sa showbiz. Noong Pebrero 2016, ipinakilala si Maris bilang isa sa mga miyembro ng all-girl dance group na tinatawag na Girl Trends sa programang It's Showtime. Noong 2018, mas hindi abala sa mga proyektong telebisyon, nagdesisyon siyang magtuon ng pansin sa kanyang karera sa musika. Noong 2019, bumalik siya sa primetime television sa pamamagitan ng drama series Sa Pamilya Ko, kasama si Sylvia Sanchez, JM de Guzman, RC Munoz, at Joey Marquez. Naging mahalaga rin ang taon na iyon sa kanyang karera, ginampanan niya ang pangunahing papel sa pelikulang I'm Elenia L, kasama si Inigo Pascual. Sa 2020, mas umasenso pa ang karera ni Maris sa pelikula kahit na may pandemya. Bida siya sa 3 pelikula, Black Z, Boyet, Not a Girl Yet, at ang entry ng 2020 Metro Manila Film Festival na isa pang bahaghari. Sa gitna ng 2020 nang walang broadcast franchise ang Kapamilya Network, kinuha si Maris ng TV5 upang maging regular na performer sa kanilang weekend variety show na Sunday Noontime Live. Nanatili siya sa programa hanggang Enero 2021. Matapos gumanap sa mga nakakabasag pusong papel sa mga nakaraang proyekto, noong nakaraang taon siya ay nagbida sa ilang proyektong kasama ang Simula sa Gitna, Here Comes the Broom, at Marupok Ea, na nagpapatunay na ang 2023 ay ang taon ng kanyang pagsiklab. Ang bituin na si Maris Racal ay nagpakita ng potensyal na magdala ng bagong tagumpay sa industriya ng entertainment noong 2023, matapos mag-iwan ng malakas na impresyon sa nakaraang taon sa kanyang versatility. Ang masigla at matalinong word war ni Maris Racal kay Anthony Jennings na Can't Buy Me Love, kung saan naging trending ang kanyang role dito, at ang kanyang tambalan sa bago niyang ka-love team na sa Anthony Jennings. Trending ang kanyang pag-arte dito kasama ang aktor sa mala romantic comedy na dating ng love team nilang dalawa. Nagpapatunay na kaya niyang mag-shine sa kanyang sariling kakayahan. At epektibo din ang aktres na si Maris Racal sa genre ng romantic comedy base na rin sa kanyang mga nakaraang roles. Si Maris Racal ang pangunahing bida sa seryeng How to Move On in 30 Days, ang unang YouTube exclusive daily series na ABS-CBN na nakatakdang ipalabas sa April 4, eksklusibo sa nasabing video platform. Ginagampanan niya si Jen na nagsisikap na ayusin ang kanyang puso matapos ang isang hiwalayan gamit ang tulong ng isang app, at pagkatapos sa pamamagitan ng pag-upa ng isang peking boyfriend. Dahil na nga sa epektibong pagganap ni Maris Racal sa mga romantic comedy roles, isa sa mga kasama ni Racal sa proyekto ay ang veteranang komedyante at direktor ng TV na si Jan Lapus, na nagbigay ng mataas na papuri sa aktres si Lydia Lunch, na inilarawan niyang rom-com princess. Mahusay si Maris Racal dito. She released the rom-com Princess Now, and now that Angelica Panganiban is a mother and Tony Gonzaga is technically retired, I'm pretty sure that Maris Racal will be the next rom-com queen. Aniya. Siya talaga yung rom-com actress.
Siya yung Regine Velasquez noong araw na naging Tony Gonzaga, na naging Angelica Panganiban. It's Maris Racal time to shine, dagdag pa ni Lapos. Nakita si Racal na napaluha habang nagsasalita si Lapos. Nagpasalamat siya sa kanya na nagsabing, payak na ako eh. Oh, si Maris Recalde. She is the rom-com princess now. And now that Angelica Panganiban is a mother and Tony Gonzaga is technically retired, soon I'm pretty sure that Maris Racal will be the next role. May puwang! Sa pagbabahagi ng isang video ng eksena sa Twitter, isinulat ni Racal, grabe yung puso ko kanina, salamat po. Di lamang sa rom-com naging successful si Maris Racal dahil kinaroon niya din ang pagiging komedyante, lalo na sa social media. Matatandaang si Maris Racal ay nagkaroon ng sari-saring memes. Bawat post ni Racal ay naaaliw din ng mga netizen. Nang dahil na nga sa madami siyang followers sa Twitter na kanyang pinopost ang mga naturing memes, atin itong balikan. Ang original na post ay malinaw na nangunguna sa laro ng internet meme at maraming taong nakaka-relate. Marami sa atin ay nakadikit sa ating mga laptop na isang taon na ngayon at tayo pa ay maswerte. Kaya't ang isang maliit na pagluha habang patuloy na nagtatrabaho ay naging isang pangkaraniwang karanasan. Ang pagkakaroon ng isang 5 minutong iyak ay tila magandang ideya, lalo na kapag bumabalik ka mula rito ng may determinasyon gaya ni Maris Racal. Maris Racal muli na naman nagbigay ng tuwa sa social media na mag-post siya ng isang video kung saan siya ay umiiyak matapos masobrahan niyang putulin ng kanyang bangs. Sa isang Instagram post, nagbigaro ang 26 anyos na actress tungkol sa pagkakaroon ng microbangs. At inilahad niya ang kanyang iyak na nakakatawang video. I look like a pencil pero okay na ako ngayon. Medyo tumubo na siya, sabi niya sa caption. Mula sa malawakang kumakalat na video ng kanyang umiiyak habang nagtitipon-tipon sa laptop hanggang sa kanyang viral na video ng microbanks, madalas na tinaguri ang Queen of Memes ang 26 anyos na actress. Sa pagkakataong ito, nakatuon ang atensyon sa kanya habang hawak ng isang pluma at notebook. Tila malalim ang iniisip bago isulat ang kanyang mga saloobin. Inilathala sa Twitter noong ika-4 ng Enero 2024, nilagyan niya ng caption ang post ng isang salitang studio. Kaagad na nakita ng mga fans at tagasunod niya ang potensyal ng kanyang post para sa nakakatawang nilalaman at nagsimulang gumamit ng kanyang larawan upang lumikha ng mga meme tungkol sa nakasulat sa kanyang planner. Isang user sa social media ang nagbiro na si Maris ay tunay na sumasagot sa isang pagsusulit sa agham kung saan kailangan editin ang mga bahagi ng isang selula. At ang tanging isang nasagot niya ay mitochondria, ang pinaka-memorable na bahagi sa lahat. Nag-iisang tiyak sa iisang libong duda ang caption ng user. Isang meme naman ang nagpapakita kay Maris na nagdodrawing ng larawan ng kakaibang sayaw ni Bayani at Bayani na 88 bilang sagot sa tanong ng pagsusulit na nagsasabing paano maging bayani. May nagbibiro rin na fan na nagpapakita kay Maris na nagdodrawing ng pangit na larawan ni Sasuke Uchiha mula sa Naruto na may nakasulat na sana all talented. Isang tanyag na meme ang nagpapakita kay Maris na tila naninira ng kanyang guro sa isang pagsusulit sa pamamagitan ng pagtawag dito ng unggoy. Ang aming guro sa science ay si Unggoy, ang caption ng isang user sa phone. One follower hilariously included 2 other individuals with a post similar to Maris, describing them as mga dapat tularan. Sa buong kanyang karera, ipinakita ni Racal na ang kanyang kakayahan sa pag-awit, pagsayaw, komedya at pagganap sa drama, romansa o komedya na nagpapatunay ng kanyang potential bilang isang triple threat sa industriya. Kapag pinagsama ang kanyang mga kasanayan sa kanyang hindi matatawarang katalinuhan at kahandaang sumubok ng kahit anong bagay, lalo na kapag nagkikipag-ugnayan sa netizen sa social media, ipinapakita niya na mayroon siyang maraming maialok bilang isang matayag na bituin. Ano ang masasabi niyo sa performance ni Maris bilang actress? Siya nga ba ang susunod na rom-com queen ng Pilipinas? Comment down your thoughts below, like and subscribe for more latest news updates from us, and thank you for watching!